Ang mga ina ang sinasabing ilaw ng tahanan. Pero paano kung sa kanilang mismong tahanan ay walang nagsisilbing tanglaw? Tunghayan ang kwento kung paano napawi ang dilim sa Sitio Apali. Maaga pa lang handa na ang mga linemen ng LIACO 3 sa pagsabak sa trabaho para sa espesyal na misyon. Mapailawan ang isang sityong simulat sa pool na balot sa dilim. Halos isang oras mula sa main office ng LIACO 3 sa bayan ng Tugalite bago nila marating ang Barangay Visares sa bayan ng Kapuokan. Halos isang oras din ang lakaran patungo sa Sitio Apali na kanilang papailawan sa pamamagitan ng Sitio Electrification Program. Animoy hindi nakakaramdam ng pagod ang mga sundalo ng pailaw na ito habang binabagtas ang matarik na baku-bakong daang may malalaking bato at maputik pa. Maya-maya pa'y biglang nagparamdam ang masungit na panahon. Pero imbis na sumilong, nagpaulan at tuloy-tuloy ang lakad habang bitbit ang ilang mga kagamitan. Mas maupay magtrabaho, mauran o masirak? Mauran. Kay? Diri mapasok. Ang mga sabik ng makabitan ng kuryente na kababaihang nakasalubong at nakasabay ng mga linemen, gaya na lang ni Aling Corazon, tumulong na sa pagpasan ng mga house wiring materials. Bakit gusto mong magdala niyan? Ay, para makakurente ko, ma'am. Kasi solar lang kasi ng amin eh. Mahirap po. Mahirap. Pagdating sa bukana ng Sitio Apali, mabilisang iniakyat at ikinabit sa taas ng poste ang transformer at iba pang mga materyales kahit sa gitna ng muling pagbuhos ng ulan. Para mas mapatulin ang trabaho, sumabay na rin sa pagkakabit ng fabricated house wiring materials ang mga accredited electrician ng LIACO 3. Ang may bahay na si Roslyn, hindi maitago ang galak. Excited na ka? Happy kami kaayo, mahayag na mo balay. Nang marating ang dulong bahagi ng Sitio Apali, imbis na magpahinga, tuloy pa rin ang trabaho. Ang mga damit ng mga linemen na nabasa na sa pawis, nabasa pa sa ulan, natuyo na lang ng abutan naman ng matinding sikat ng araw. Kabilang sa mga nakatira dito ang 84 na taong gulang na si Lola Cristina. Mag-isa lang siyang namumuhay sa kanyang barong-barong. Pinakapobre. Ora ni mong kauban, iring. Katong akong itoy. Asa man imong itoy? Ina. Kana. Og mga manok. Kwento niya, para may pambili ng bigas, nagpapadala naman ang isa niyang anak ng 500 piso para konsumo niya sa isang buwan. Hindi maikakailangan, balot ng lungkot ang matandang mag-isang namumuhay sa lugar na kahit kailan hindi raw niya naisipang lisanin. Para maibsan ang pangungulila sa mga anak, kailangan niyang maglakad ng halos isang oras para makapag-charge na kanyang cellphone sa sentro ng barangay. May, lagay ko mo taoran ng akong bahay, ma'am. Kaya maghayag na ko. Magabi eh. Kaya aron din ako magsakag baryo pagsaksak sa akong cellphone. Para makakontak ko sa akong mga anak na to as layo. Dahil walang kuryente sa Sitio Apali, madalas
Sa labas ng kanilang bahay, nagpapahangin at nagpapalipas ng oras ang ilang mga residente. Gaya na lang ng 28 taong gulang na si Honey Shale. Dahil sa sakit na juvenile rheumatoid arthritis, bedridden siya simula nang siya ay 19 na taong gulang. Naging dahilan nito ng kanyang depresyon. Tanging cellphone at social media ang kanyang naging takbuhan. Gaano ka-importante sa iyo ang cellphone? Siyempre, nung wala pa akong cellphone, nag-self-pity ako nung kumbaga nade-depress. Bakit? Siyempre, yung nakikita ano lang, bubong lang tsaka ano sa, ano yun? Ding-ding. Paano mo charge ang Sa phone? ano, sa barrio. Bayad G's. So, ikaw pumupunta doon? Hindi, si mama ko. 3 times a week or 4 times a week. Bakit ka naiiyak? Masaya lang, ma'am. Na? Magkakuryente na. Mahirap kasi ang kalagayan niya. Hindi siya makabangon. Sa kagustuhang matapos agad ang pagpapailaw sa Sitio Apali, may mga panahon bang inaabutan na ng dilim sa daan, pauwi ang mga lineman. Matapos ang ilang dekadang pagtitiis ng mga residente at higit 1 buwang pagtatrabaho ng mga sundalo ng pailaw ng LIACO 3, napawi na rin ang dilim sa Sitio Apali. Patakon ninyo sa kuryente, inigsiga, dinumdum mo si Kristo may tinungdan sa kahit. Kung dati, madalas nasa labas ng bahay si Honey Shale para magpahangin at cellphone lang ang tanging libangan, ngayon madalas na siyang nasa loob ng bahay at nanunood ng TV habang nagpapahangin gamit ang clip fan at syempre habang gumagamit ng cellphone. Nagbukas na rin ang kanyang pamilya ng tindahan na bukod sa nagiging libangan niya, dagdag kita na rin. Bihira na kami pupunta sa baryo. Para? Para mag-charge. Punta ako ng baryo, naglako ako ng kakanin. Yun lang. Kung dati mag-isa lang si Lola Cristina sa kanyang barong-barong, nadatnan naming umaalingaw-ngaw ang masayang pagkakantahay ng kanyang mga bisita. Nagbakasyon pala ang 2 niyang anak mula sa Maynila para sa kaarawan ng matanda. Sa kabila. Gusto ko siyang dalhin doon kasi ayaw niya, ma'am. Kahit naman doon ako sa Manila, nag-miss ko naman siya. Kaso lang pamilyano naman ako. Salamat sa LIACO. Naglagyan kami ng kuryente. Saya. May kuryente siya. Hindi na siya magpupunta sa ma'am, sa barrio para mag-charge. Dito na lang siya. Salamat! Sulit yung pagpapaulan namin dito at sulit din ang pagpapano namin dito sa kanila. Simpleng pagpapasalamat lang nila. Masaya na kami pag sinasabihan kami na salamat. Sa pamamagitan ng Sitio Electrification Program ng gobyerno at ng mga electric cooperative gaya na lang ng LIACO 3, marami pang kwento ng mga ilaw ng tahanan na nooy nagtitiis sa kawalan ng kuryente ang magbabago. Layon kasi ng programang ito na mapabilis ang pag-unlad ng mga lugar na nooy hindi pa naaabot ng kuryente. Ako si Sharon Carange at ito ang kwento ng mga taga Sitio Apali dito sa Capuocan, Leyte.